Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago na naman tayong talakayin na ating pag-aaralan sa araw na ito. Pero bago tayo tumako sa ating pag-aaralan, ay tayo muna ay magbabalik tanaw sa ating mga napag-aralan ng nagdaang araw. At ano-ano nga ba ang mga iyon? Ang ating mga napag-aralan ay ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya, na kung saan ating tinalakay ang mga kabihasnan ng Sumer, Indus at Siang, na kung saan sila ay may mga naging malalaking ambag sa kung ano nga ba ang meron tayo sa kabihasnan natin sa ngayon. Kagaya na lamang ng kabihasnan ng Sumer na sila ang pinaniniwala ang cradle of civilization. Dahil dito nga nagkaroon ng unang sibilisasyon, dito rin ay sila rin ang may una na pagkakaroon ng pagsusulat, na sa kanilang writing form ay meron silang cuneiform, na kung saan ay isinusulat nga nila ang kanilang mga letra sa mga clay tablets. Gayon din sa kabihas ng Siang, meron rin silang sarili nilang estilo ng pagsusulat na kung saan ay calligraphy. At ang calligraphy na yon ay naging daan rin upang sila ay mapagsama-sama nila ang kanilang mga kalahi, o magkaroon sila ng isang organisadong lugar o pagkakasama-sama. Hindi ba? Ganoon na rin sa kabihas ng Indus, na kung saan sila ay nagkaroon ng pagkakaroon ng hari, at saka sila rin ay natuto ng pakikipagkalakaran, at sila rin yan ay mayroong mga batas ng gaya ng Dravidian, na kung saan ay mayroon rin silang sarili nilang estilo ng pagsusulat. Okay class? Ngayon, dahil tayo ay nakapagbalik tanaw na sa ating mga pinag-aralan, ay tayo naman na ay dadako sa ating pinakatalakayin sa araw na ito, na kung saan ang ating pinakatalakayin sa araw na ito ay pinamanggatang sinocentrism. Ano nga ba ang sinocentrism? Ang kaisipang sinocentrism ay tumutukoy sa paniniwala at filosofiya ng mga Tsino na ang Tsina ang pinakasentro ng daigdig at itinuturing na gitnang kaharian. Ang salitang sinocentrism ay pinaniniwala ang nagmula pa sa dinastiyang Song taong 960. Ganon nga class. Ang sinocentrism class ay isang klase ng ethnocentrism. Ang ethnocentrism class ay pinaniniwalaan nila na sila nga ay mas mataas, o pinaniniwalaan nila na sila ay mas mataas nga sila, ay ang paniniwala nila sa kanilang sarili ay mas mataas sa ang kanilang lahi kaysa sa iba. Ganon din dito sa sinocentrism. At ang sinocentrism nga class ay nahahati sa dalawang salita. Sino na ang kahulugan ay Tsina, at centrism o sentrismo naman ay sentro. Tinatawag ng mga Tsino ang kanilang kaharian bilang Chongku o Zonggu o Middle Kingdom sa Ingles. Ang paniniwalang ito ay sinasalamin ng kanilang mga sinaunang mapa na kung saan ang Tsina ay matatagpuan sa pinakagitna ng mundo. So ganun nga class, na dito sa ating nabasa na ang Sino nga ay nangangahulugang Tsino o China. At ang centrism o sentrismo naman ay sentro, at ang kanilang ring pinaniniwalaan na kung gaano ka kalapit sa sentro ay ganun ka rin kalapit sa kalangitan. May ganun silang mga mentalidad. At okay, susunod na pagbabasa naman ay ang naniniwala ang mga Tsino na sila lamang ang natatangi at pinakamataas na sibilisasyon sa mundo, at ang kanilang kultura at teknolohiya ang pinakamaunlad sa mundo. Gaya nga ng nandito sa ating mga larawan, ay merong mga silang mga malalaking ambag sa ating mundo, kagaya na lamang ng mga payong, pera. Sa kanila nagsimula yung mga herbal, mga tsaa, yun. Sa kanila nagsimula ang kompas, sa kanila nagsimula ang gunpowder, at sa kanila rin nagsimula yung printer, at marami pang iba. Napakarami nila mga sinimulan o nagawang mga bagay na kung saan siguro ay nakikita nila na mas matatalino o mas mayroon sila mga pinag-aralan, kaya ganun na lamang ang tingin nila sa kanilang mga sarili.
na kung saan ay nakikita nga nilang mga ibang lahi na mas mababa sa kanilang Okay. Next naman ay dahil sa kanilang paniniwala, ang mga dayuhan at mga mamamayan sa mga karatig bansa ay tinuturing nilang mga barbariko o hindi sibilisado. Ang barbariko class sa Ingles ay barbarians. Ang mga barbarians class, kapag sinabi nating barbarians, sila ay yung mga tao na walang mga disiplina, wala silang mga pinag-aralan, o kaya naman ay ang mga style pa nila ay sobrang mga sinauna pa. Wala silang mga modernong mga tools o kagamitan na kung saan ay sila pa rin ay nananatili, parang sila pa rin ay nananatili sa mga Stone Age, parang mga ganon, o kaya mga mas advanced ng konti doon, kaso nga lang sila pa yung mga hindi pa ganong hindi pa sila nakakapag-aral, wala pa sila mga modernong kakayahan. Kagaya na lamang ng mga maayos na kagamitan ng espada, o kaya naman ay gumagamit pa rin sila ng mga traditional na mga pana at palaso, mga ganon, o kaya sila lang ay nakabase lamang ang kanilang mga pagkain sa kanilang mga paghahunting o pangangaso, hindi katulad ng mga sibilisadong mga lugar na kung saan sila na ay nagkakaroon ng pagra-raise o pag-aalaga ng mga alagang hayop, kaya na lamang ng baka, kambing, baboy at iba pa, at napakarami pang iba. At siguro, isa rin tong dahilan kung bakit tinitignan ng mga Chino na sila nga ay mga barbariko, at ang iniisip lang nila na sila lamang ang may mga magandang pinag-aralan, o dahil siguro napaka-moderno ng kanilang lugar, kaya ito ang kanilang klase ng pag-iisip. Okay, next slide. Itinuturing ng mga Chino na ang emperador ng China, Chinese Emperor, ang pinakanatatangi at nag-iisang lehitimong emperador ng buong mundo at ng lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Ayon sa Sinocentrism, ang emperador ng China ay ang anak ng langit, at ang dinastiyang namumuno sa kanilang bansa ay nagtataglay ng basbas ng langit o mandate of heaven. So, napakataas ng kanilang tingin sa kanilang mga sarili, Gaya nga ng sinabi ko noon, na kapag ikaw ay malapit sa sentro, ay ikaw nga ay mas malapit sa kalangitan. At itinuturing nga nila na ang kanilang emperador ay isang anak ng langit. So, parang kung anak ng langit, parang ang tingin na rin siguro nila sa mga panahon na yun sa kanilang emperor, ay ang kanilang emperor ay Diyos. Parang ganun ang tingin nila, napakataas. So, kapag anak ng langit, talagang kagalang-galang ang tingin nila. So, yun nga yung tingin nila sa kanilang emperador class. Ngunit, sa kinasamang palad ay may mga trahedya ring naranasan ang China dahil sa mga ganitong klaseng bagay. Sa konseptong pangkasanayan, ang Sinocentrism ay maaaring tumukoy sa alinman sa ethnocentrismo, gaya nga ng sinabi ko, ethnocentrismo, na kung saan ay tinitignan nila na mas mataas sila sa ibang tao o ibang lipunan, ganon. Tumutukoy alinman sa ethnocentrismo ng lipunan at kultura ng Han, o ang modernong konsepto ng Zhonghua Minzu na popular sa mga elitista ng Korea hanggang sa huling pagkamatay ng dinastiyang Qing. Ang konsepto ng Sinocentrismo ay nagwakas noong ika-19 na siglo sa kadahilan ng dumanas sa dagok at kahirapan ang China noong ika-20 siglo. Okay. So, tingnan nyo rin naman nga, class, kung dito rin natin mailalagay ang katagang kapag nagmamataas ka, babagsak ka. Hindi ba? Dahil, tingnan nyo nga naman, napakataas ng kanilang mga sarili, napakataas ng tingin nila sa kanilang mga sarili, na tinitingnan nila ang mga kalapit nilang lugar o mga nasa labas ng China, na mga barbariko.
o mga barbarians, ng mga walang pinag-aralan, mga walang alam. Samantalang sila rin ay nagkaroon rin ng mga hindi kanais-nais na mga sakuna, na kung sana sila ang pinakamataas o sila ay mga anak ng langit, hindi ba't dapat ay perpekto na ang lahat? Pero nga lang, hindi naman kasi ganoon. Hindi lang sila ang nilikha ng Diyos na merong angking talino, di ba? Dahil napakalaki ng mundo, at nung mga panahon na yun ay hindi pa rin naman nila na-i-explore ang kabuuan ng mundo. Ngayon naman ay ating talakayin kung ano nga ba yung mga sakuna na kanilang mga dinanas. Ang China ay lumaban sa magkasunod-sunod na digmaan, gaya na lamang ng laban sa Britanya at mga Hapones na nagresulta ng pagkawala ng ilan nilang teritoryo. O hindi ba, class? O kung talagang sila ay mga anak ng langit, o di dapat sila lang ang pinakamalakas, hindi ba? Ngunit sa kasamaang palad, sila rin ay nakipagdigma sa iba't ibang bansa, gaya na lamang ng bansang Britain, Great Britain, at ang bansang Japan, na kung saan ay naging malaking dagok rin ito sa kanilang bansa dahil marami ring mga taong nasawi, at meron pang isang mas malalang nangyari sa kanila na kung saan ay nagkaroon sila ng baha. Nagkaroon din ng baha na kung tawagin ay Yellow River Flood na pumatay sa milyon-milyong tao sa China. Bilang resulta ng sunod-sunod na problema at kahirapan sa China, hindi na naging popular ang sinusentrismo sa mga incheck sa kasalukuyan. O hindi ba't napakataas ng tingin nila sa sarili nila? Kaso nga lang sa ganun na di dapat sana sila ang laging mananalo, silang matagumpay. Ngunit, di ba, mayroong mga namatay, hindi rin naman nila kinaya kung ano man yung mga natural na mga sakuna na nangyayari sa ating mundo, hindi ba? So, yung paniniwala na ng sinusentrismo ay nawala. Hindi na rin nila ginamit yung mga sumunod pang mga salinlahi nila. Dahil nga, hindi rin naman nila napanindigan na sila lang ang pinakamataas sila lang ang pinakamataas na lahi sa buong mundo. Hindi ba? Okay. Ngayon, class, ay inyo na nga natutunan ang mga ang naging history ng sinusentrismo at saka kung ano nga ba ang sinusentrismo. Kaya ngayon ay kayo nga ay inaanyayahan kong maglabas ng inyong mga kwaderno dahil kayo nga ay magkakaroon ng inyong assignment o asignatura. Okay. Panuto, isulat sa inyong kwaderno ang inyong sagot. Ang pinakamataas na marka sa bawat tanong ay merong 15 puntos. Magkakaroon ng 30 puntos ang makakaperpekto ng takdang aralin. Okay. Ito ang inyong takdang aralin, class. Takdang aralin, ano ang magiging epekto sa mundo ng isang bansa na naniniwala sa ethnocentrism? Number 2, magbigay ng halimbawa ng ethnocentrism na nangyari sa ating bansa. Okay, class. Ngayon, sana ay meron nga kayong natutunan sa araw na ito at nawa ay may isip nyo rin na huwag nyo rin gagawin yung mga ganitong klase ng pag-iisip sa iba. Kahit pa man sarili nating lahi, gaya na lamang ng kunyari, ikaw ay Ilocano, baka mas mataas ang tingin mo sa mga Kapampangan, mga Pangasinense, Aita, o kahit na sino man. Hindi rin magandang klaseng pag-iisip yun, class, ha? Meron yung iba, parang ang tingin nila, napakataas ng tingin nila sa kanilang sarili na mas mataas pa rin sila sa mga Aita, sa mga, ano pa bang mga lahi yan? Mga Badjao, mga ganyan. Wag nyo rin gagawin na kayo ay nang bababa ng iba dahil hindi rin maganda yung nang bababa ka ng iba para lang maiangat ang sarili mo. Dahil kapag ikaw rin ay nag-aangat ng sarili mo, meron ka rin kalalagyan. Ikaw ay babagsak rin sa inyong kinalalagyan. Okay, class? Ngayon ay sana ay may natutunan kayo at maraming salamat sa inyong pakikinig.